Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ano ang nawawala o wala sa buhay mo ngayon? Marami ang naghahanap ng pera. Maraming hinahanap ang kanilang asawa. Meron din naghahanap ng mabuting pangangatawan o kalusugan. May nawawala sa buhay natin. May palaging kulang. Pero kahit na anong gawin natin, bakit hindi natin mahanap ito? Dahil isa lang ang tunay na makakahanap dito. Ang Diyos lamang. Ang Diyos marunong maghanap. At ang Diyos ang nakakapagpuno ng anumang kakulangan ng ating buhay. Sabi nga ni San Agustin, our hearts will only rest until we rest in God. Kaya anuman ang gusto nating ipahanap, magpatulong tayo ngayon sa Diyos. Umasa tayo na may ginagawa siya para mabuo muli ang ating buhay, para maging ganap ang ating paglalakbay patungo sa Kanya. Sa napakaraming beses na kung saan alam natin na tayo ay nawawala at lumayo sa Diyos, pero ayaw pa rin nating magbalik loob sa Kanya. Hilingin natin muli ang Kanyang awa, ang Kanyang habag, ang Kanyang pagpapatawad para tayo makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ay ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob ng iyong binibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, alalahanin ninyo hindi sila, kundi tayo ang tunay na tuli, sapagkat hindi tayo nang hahawak sa mga panlabas na tuntunin. Ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu at sa kay Kristo Jesus ang ating kagalakan. Kung sa bagay, mayroon akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip nino man na may katwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tinuli ako 8 araw mula nang ako'y silang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ng pag-uusapan, ako'y Pariseo, at sa sigasig ng aking pagsunod, inuusig ko ang simbahan. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang maipipintas sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabangan ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga
ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay purihin sa ubi ng awit ating papurihan. Ang kahanga mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay sa Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang hasahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga niyang mga gawa, ang Kanyang paghatol, gayon din ang Kanyang ginawang himala. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ito'y nasaksiyan ng mga lipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na Kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos, ang Panginoon, siyang ating Diyos, sa Kanyang paghatol, ang nasasaklaw, buong sansinukob. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Alleluia, 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 alleluia. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbubulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talimhagang ito, "Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan niya ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang matagpuan." Hindi ba? Kapag nasumpungan na, masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihan niya, "Makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala." Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan nagsisisit, tumalikod sa kanyang kasalanan, kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang magagawa niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisin ang bahay, at hahanaping mabuti hanggang masumpungan ito. Hindi ba? Kapag nasumpungan na ito at aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay, sasabihin niya, "Makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko na sa wakas ang nawawala kong salaping pilak." Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakang ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisit, tumalikod sa kanyang kasalanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
Magandang araw po muli sa inyong lahat. I hope that you are well and I pray that you stay well. Pagpatuloy po natin ang pagdarasal sa intensyon ng bawat isa. Hindi po ba kayo nagtataka dito sa ating narinig na ebanghelyo? Parang kakaibang mag-isip ang Panginoon, no? Why would God leave the 99 sheep for that one lost sheep? It's just one lost sheep. Meron pa naman 99 eh. Di po ba? Marami pa naman natira. Bakit hindi na lang niya pabayaan yung isa? Total, iisa lang naman yun. Bakit magpapakapagod pa ang Diyos para hanapin ang tupa? At nung nakita niya, tuwang-tuwa pa. Diba tayo, pag may nawawala, naiinis tayo. At pag nakita mo, galit na galit ka, sesermonan mo yung nawala. Pero ang Diyos kakaiba. Siya na nga ang napagod. Nung nakita niya, aba, siya pang masaya. At nakakapagtaka din ang ugali ng Panginoon dito sa kwento sa talimhaga ng paghahanap ng barya. Meron daw 10 baryang pilak. Ang isa ay nawala. At sabi niya, hindi mo ba hahanapin yung isa? Bakit hindi na lang niya hinayaan na mawala yung isa? Tutal, meron pa naman siyang siyam. Di po ba? Bakit gagawin ng lahat ng Diyos para hanapin yung barya? Gabing-gabi na, bakit hindi na lang siya matulog? Sisindihan pa daw niya yung ilaw, magwawalis siya. Bubuhatin niya lahat ng gamit hanggat hindi niya makita yung barya. At pang nakita niya, kamuka nung kanyang reaction doon sa tupa, tuwang-tuwa, gigisingin lahat ng mga kapitbahay, magsasaya sila. Siya daw po ay maghahanda. Napagastos pa. Hindi po yata marunong sa math ang Panginoon. Bakit pinagpapalit ng Panginoon ang isa sa marami? Bakit nagpapakahirap ang Diyos na hanapin ang isa? Ngayon naman, marami pa ang natitira. Is the Lord wrong in His ways? Or maybe the problem is we do not understand the ways of the Lord. Para maintindihan po natin ang pamamaraan ng Diyos, subukan natin baguhin ang tanong. Halimbawa, kung meron kang 10 daliri, naputo lang isa, aksidente. Nagluluto ka, na-chop mo yan. Bakit mo pa dadalhin yung kamay mo sa hospital? Bakit mo pa gustong ibalik, itahi, muli, yung nawala na isang daliri mo dyan sa kamay mo? Bakit ka pa magpapagamot? Isa lang naman yan daliri eh. At least, di ba? Meron ka pa naman 9 na daliri. Bakit hindi mo na lang itapon yung isang daliring yan? Wala na eh. Pag-isipan niyo po yun. Ang sagot, kasi hindi ka na buo pag wala yung isang daliring naputol. Hindi po ba? At mahirap nang magtrabaho, mahirap nang gawin yung kailangan mong gawin pag nawala yung isa. Di po ba? Ganyan din po pagdating sa Diyos. Pag merong nawalang isa, kahit na sabihin mo, isa lang yun, hindi pa rin magiging buo at kompleto ang pamilya ng Diyos. At hindi magiging ganap ang pamilya ng Diyos kung merong isang nawawala. Isa pa pong tanong, para mas maintindihan natin ang pamamaraan ng Diyos. Kung meron kang 4 na anak, for example, nawala yung isa, hindi umuwi minsang gabi. Bakit hindi mo na lang hayaan yung isang yun? Isa lang naman siya. Total, meron ka pa naman 3. Di po ba? Bakit hahanapin mo yung nawawala mong anak? Kasi anak mo yun. Kasi hindi lang kahit sino yun. Kasi mahal mo ang anak mo. Kahit na napakatigas ng ulo, kahit na lumalaban yan sa'yo, kahit na hindi nagpapasalamat sa'yo, hindi ina-appreciate yung mga ginagawa mo. Pag nawala yan, hahanapin mo yan kasi parte yan ng pamilya mo. Kasi minsan, ang anak mo at ikaw ay iisa lang. Pag nawala yung anak mo, may parte sa iyong pagkatao, sa iyong kaluluwa, ang nawawala din. Di po ba? Ganyan ang pag-iisip ng Diyos. Ang tingin ng Diyos,
sa mga nawawala, sa mga makasalanan, sa mga nagkamali, ay hindi gamit. Ang nawawala para sa Diyos ay hindi mo mapapalitan. Ang nawawala para sa Panginoon ay mahalaga, malaking kawalan para sa Kanya. Kaya nga ang tawag ng Diyos sa nawawala ay mahal. Why does the Lord find the sinner and the lost? Even if they have disrespected God, even if they have hurt God, even if they have done bad things to others, it is because they are the one. They are not simply just one among many. They are the one. Magkaiba yung the one doon sa it's one. Anong ibig mo sabihin doon sa the one? Ito na. Di po ba? Yung mga naghahanap ng kanilang mamahalin, ng kanilang Prince Charming, o kaya naman ng kanilang prinsesa, ng kanilang love forever, ng kanilang happy ever after. Pag nakita na nila, ano sasabihin nila? This is the one. My dear friends, this is how God looks at us. Though we are many, each one of us is the one for God. Ibig sabihin, kahit na marami tayo, bawat isa sa atin natatangi. We are very special to God. The lost are also important to the Lord. The lost, the sinners are also His children. They are still loved by God. And I think that is the problem with us today. Is that we use people and we love things. Yan ang problema natin Dahil sa ating paggamit, dahil sa ating modernong panahon, consumer society, dahil ginagamit natin ang mga bagay-bagay, wala nang pagkakaiba sa mga tao. Minsan kahit nasa kapamilya mo, hindi mo na nakikitang mahal mo yan. Hindi mo na nakikitang tao yan. Nakikita mong ibang tao, ginagamit ko yan. As long as nakikinabang ako sa kanya, mahal ko siya. Pero pag hindi na ako nakikinabang sa kanya, etsepwera ka, tapon yan. Kahit na mawala yan, kahit ano mangyari dyan. Anong pakialam ko sa iyo? Yan ang nakakalungkot na kwento ngayon. But please, my dear friends, understand, this is not the way of the Lord. If you want to be holy like God, then change your ways. Then change your thinking. Reverse how you do things in life. Love people and use things. Kapag hindi mo na nakikita na mahal mo ang tao, hahayaan mo yan na mawala. Hindi mo yan hahanapin. Amen? Pero habang mahal mo yan, habang nakikita mong halaga niya, at habang nauunawaan mo na parte siya ng buhay mo, hindi mo yan pagpapalit. Amen? Nung po naka-assign ako sa katedral, may nakasama po ako ay isang matandang pari. Nag-aalaga po ng mga ahas. Mahilig po siya sa mga exotic animal. Yun po yung libangan niya. Yun yung pastime niya. Pero nung minsan, pagkalabas ko po sa aking kwarto, nakita ko itong si Monsignor, matandang pari, at yung boy niya, hanap na sila ng hanap. May hinahanap. Yung pala, nakawala yung malaking sawa niya, yung python. Napakabilis ko pong bumalik sa aking kwarto. Ayaw ko lumabas. Baka matuklaw ako Buti na lang po, nakita nila. Doon pa mismo doon sa tabi ng aking kwarto. So, laking pasasalamat ko kasi na-imagine ko natutulog ako. Baka pumasok yung ahas at pumalupot na sa aking leeg, kainin ako. Pinagtatakan ko lang, itong matandang paring ito, talagang mahal na mahal niya yung ahas. Hinihimas-himas, kahit na madalas nakikita ko, tinutuklaw siya, kinakagat siya Sabi ko, tinanong ko, Padre, bakit ba gustong-gusto nyo yan? Ang sagot niya, mahal mahal. Mahal means it is expensive. Mahal po talaga. Pag lumaki na yan, bebenta niya. Nagkakaroon siya ng pera, ginagamit po namin para sa parokya. Iba't ibang klase ng paraan para mag-fundraising. Pero anong ibig sabihin nung mahal niya? He loves them. Kasi po, wala naman siyang ibang kasama sa kumbento.
yung mga hayop na yon, parang pamilya na niya. Doon niya binubuhos yung kanyang pagmamahal at nakakapagbigay sila ng tuwa at galak sa kanya. Yun yung ibig sabihin ng mahal. Yung kaya mong ibigay yung kabutihan at meron din silang binibigay na mabuti sa iyo. Tatlong nagiging epekto kapag minamahal mo ang tao. Tandaan niyo po. Una, ang taong minamahal mo nagiging mahalaga sa iyo. Pangalawa, pagmahal mo nagiging parte ng iyong buhay. Iniisip mo, kaya nga nakakapagbigay ng tuwa sa iyo. Pero pangatlo, dahil mahal mo yan, nakakapagbigay sila ng lakas at panibagong buhay sa iyo. Kaya dahil mahalaga yan, parte yan ng buhay mo, nagpapalakas yan sa iyo. Pag nawala, hahanapin mo. Kasi may kulang. Kasi pag kulang, doon ka nanghihina. Di po ba? Tingnan niyo po, yung mga talagang in love sa bawat isa. Yung mga bago mag-irog, yung mga nag-honeymoon pa. Bawat minuto, hinahanap. Mawala lang sa paningin. Tinetext, message, tinatawagan, nasaan ka? Ano ang tanda na mahal mong isang tao? Pag hinahanap mo. Amen? Ganyan talaga ang tunay na nagmamahal. Naghahanap. Magpasalamat ka pag hinahanap ka pa. Mag-alala ka pag hindi ka na hinahanap. Amen? And the good news is, my dear friends, remember this. We are loved by God. Despite of our unworthiness, despite of our sins, despite of our misgivings. At dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, hahanapin ka niya. Kahit na mawala ka, kahit na magwala ka, kahit na lumayo ka sa Kanya. Kaya kung nalulungkot ka, kung nahihirapan ka sa buhay, kung nalilito ka, ito lang ang alalahanin mo, may nagmamahal sa iyo. Unang-una na dyan ang Diyos. Pangalawa, hindi mo alam, hindi ka mulat, hindi ka conscious. Merong mga iba na nagmamahal sa'yo. Yan ang mabuting balita. Hindi mo man alam, merong nananalangin, nagdadasal para sa'yo. Hindi mo alam, merong mga sumusuporta sa'yo. Meron ka mga admirers, merong mga bilib sa'yo. Huwag mong isipin na mag-isa ka lang sa buhay. Amen? Meron din iba na nagmamahal sa'yo, bukod ang Diyos. Yan sana ang magbigay sa'yo ng panibagong lakas at inspirasyon. Alam niyo po bakit napapagod tayo sa buhay? Kasi tayo lang palaging nagmamahal na nagmamahal. Kaya yung mga iba ayaw na magmahal kasi binigay ang lahat, walang tinanggap. Amen? Isa yan sa mga nawawala sa buhay. Pero mga kapatid, unawain niyo ito. Ang papel talaga natin sa buhay na ito, kaya ginawa tayo ng Diyos, ay para mahalin niya tayo. Para mawala yung pagod mo at para tumigil ka sa pagwawala mo. Hayaan mo na mahalin ka ng Diyos. At hayaan mo na mahalin ka ng ibang tao, lalong-lalo na ng pamilya mo. Yan talaga ang trabaho natin, ang makatanggap tayo ng pagmamahal sa Diyos. My dear friends, don't just love, but allow God to love you. Allow other people to love you. Tingnan niyo, kung tatanggapin niyo ang pagmamahal ng Diyos at ng iba, magbabago ka, magiging masaya ka, at magiging payapa ka. Mga kapatid, magpasalamat po tayo sa misang ito sa walang sawang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahit na tayo ay lumayo sa Kanya, nawawala minsan, hindi siya mapapagod na hanapin tayo. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. At kung may nawawala man ngayon sa iyong buhay, matuto tayo sa Diyos. Basta't magmahal ka, kahit na mahirap, mahahanap mo yan. Kung ayaw nilang magpahanap, maghintay ka. Gagawa ng paraan ng Diyos para sila ay bumalik at para matanggap mo ang nawawala at kulang sa buhay mo. Amen. Ang Panginoon ng pastol, nakikilala sa bawat isa sa atin. Alam niya ang ating pangalan. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos, magtiwala sa Kanyang personal na pag-ibig sa atin. Ating sabihin,
Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahay naway maging buhay, na tanda ng tunay na pagkalinga at buong pagmamahal na pagtingin sa mga tinanggihan ng lupain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga umiwalay na sa daan ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tinatawag silang bumalik muli. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kabataang naligaw sa bisyo, krimen o pinagbabawal na gamot, naway matagpuan ang kanilang tunay na sarili at dangal at magbalik sa tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin at banggitin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Pinakamakahinahong Ama, akayin mo kami sa tamang daan. Pakinggan mo ang aming mga panalangin, basbasan mo ang bawat isa sa amin sa pamamaraang ikaw ang pinakamabuting nakakaalam. Makasunod nawa kami saan mo man kami dalhin. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming ating alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuring inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala ng aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pagkikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumanyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mong pinangasiwaan sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana,
Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang maligaya, malwalhating esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gamayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang, upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. May 3 daw pong klase ng nawawala. Una, yung hindi niya alam, nawawala siya. Those that we call the ignorant. Pangalawa, yung mga nalilito. Those that we call confused. At ang pangatlo ay yung alam nilang nawawala sila pero ayaw nilang umuwi. They are the arrogant. Ang tanong, ikaw, ano kang klaseng nawawala? Ikaw ba yung hindi mo alam nawawala ka? Nalilito ka sa buhay? O alam mo, nawawala ka pero matigas ang iyong ulo, ang iyong puso? Let that be our assignment for today. Be honest. What kind of a lost person are you? Wala naman pong tao ang hindi nawawala sa buhay. May kanya-kanya tayong karanasan ng pagkawala at marami dyan nagwawala. Pero sana pag natuklasan mo kung ano kang klaseng nawawala, pagdasal mo ang iyong sarili. Na ang Diyos, mahanap ka, nabuksan mo ang iyong sarili sa Diyos. Allow yourself to be found by God. Allow God to bring you home. Kung meron ka ding kakilala nawawala sa buhay, pagdasal mo. Ang Diyos ang makakahanap sa kanila. Kasi kahit na anong gawin mo, dahil hindi ikaw ang Panginoon, may hangganan ang iyong kabutihan. Magaling maghanap ang Diyos at matyaga at magpagpasensya ang Diyos sa kanyang paghahanap. Kaya nanghihina tayo, nagsasawa tayo, paubaya muna natin sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.